Yo, what's up guys? So, i-demo ko nga pala sa inyo today itong travel and tours website na ginawa ko. Actually, may-ari na ng website na to. This is Charles Adventure. So, shout out kay Miss Jessie. Sila nga pala yung nagpagawa nito. She's from Taiwan. She manage travel and tours in Taiwan. So, if you're interested, go into Taiwan at magkaroon ng maayos at magandang travel experience, no? So, dito na kayo mag-book sa Charles Adventure. So, bagong-bago pa tong website na to, web application na to. So, hindi ko pa talaga 100% ito na i-endorse sa kanila. But, this is the overview ng itong ating website. So, yan. Balik tayo sa website. Yan. So, ito yung makikita mo. Yan, yung kanilang tagline. And then, yung popular destination. So, later, papakita ko kung paano magkakaroon ng, ng lalabas dyan ng something. And then, we have here yung testimonials. Yan, yung mga sinabi ng mga client nyo. This is sample testimonials only dahil wala pa naman. So, yan. Pero, eventually, kung meron kayong mga clients na magbigay ng review sa website nyo, yan, dito nyo makikita yan sa reviews or doon mismo sa tour details na mamaya mapapakita ko sa inyo kung paano. So, complete travel solutions, yan. They offer flight booking, tour packages, hotel reservation, and group tours, yan. Something like that. And then, syempre, meron tayo na itong mga reassurance, yan. Affordable packages, reliable services, hassle-free booking, and personalized planning. So, yan. Let's go sa isa sa pinaka-importanting part nitong website as a organizer or travel and tour owner. Yan, meron tayong admin dashboard. Yung may dashboard is for the clients. Yan. Kata ko muna sa inyo. So, overview lang. Yan, ito lang makikita na yung kanilang mga bookings, history, yan, mga history ng bookings. So, meron silang mga wish list and ayan, they can change their password yan, or delete their account. Yan. So, let's go sa admin dashboard. Yan. So, sa admin dashboard, makikita nyo dito, you can manage users. Yan, manage tours. Yan, yung mga travel and tours na pwede nyo i-list. Yan. Clients with, ito yung mga clients with balance. Kunyari, meron nag-book, tapos down for reservation lang yung nilagay niya. Pwede nyo siya i-click lang directly and then makikita nyo na kung sino may mga balance sa inyo. And then here we have the travel information. Yan. So, i-collect natin yung kanilang full name, email address, phone number, booking reference for future marketing na rin. Siyempre, kung may plano kayo na send sila ng personalized email or personalized text message, yan, regarding sa inyong mga updates or mga packages na ino-offer. And sa user management, so same lang yan sa users, no? Yan, makikita mo sino yung mga active accounts. Yan, you can make someone admin, suspend, or ban them. Yan. If, let's say, for example, kamote or nagtotroll or something like that. Pwede siya iba, ni-suspend. Yan, something like that. Yan na bahala. And then, sa payment options, yan, you can add payment options. Pwede nyo ilagay GCash, bank transfer, account name, account number, and then instruction, syempre, kung isi-send ba yung proof of payment sa inyo o yan, pwede rin kayo maglagay upload ng QR code and then just set it to active or kung inactive siya, pwede nyo siyang i-turn off. And hindi na yan siya lalabas doon sa ating as payment options. Ayan. And then, for the announcement, so ito yung pinaka-updates, tsaka parang blog post nyo dito sa website. Yan, you can create post. Yan, title, content, image, yan, YouTube URL. And pwede nyo itag yung specific tour. For example, nag-offer kayo ng seat sale. Yan, pwede nyo siya tag. And then, yung mga clients nyo, pwede nyo isend yung link sa inyo, sa kanila yung post na ginawa nyo. And then, actually, it will notify them as well kung meron ka mga bagong post dito. And then, ayan, so what we have here actually, meron tayong total revenue. Kung magkano na yung kinita nyo sa inyong business. Ayan, total for collections. And total travelers, ilan na yung nag-book sa inyo. Ayan, total active tours. So, as of now, 0 dahil wala pa tayo nakalagay dyan. And then, booking status, yan, kung ilan yung confirm, pending, canceled. Ayan, canceled and completed. Ano ba itong isa? Cancelled rec. I think I have to update it na redundant na siya. And then, tour performance, yan. So, kung may nakalista tayo doon, yan, lalabas dyan kung aling mga tours ang top performing o mas maraming nagbo-book. Yan, makikita nyo dyan yung mas dapat yung fokusan or mas dapat yung i-market. Yan, for example, mahina tong isang tour na ito. Let's say, yung
mga tour natin sa Tanay, mahina. Yan, you can boost your marketing sa part na yan para mas marami ang mag-travel sa area na yon. Yan. And so overall, yun lang naman, no? So yan, scheduled bookings pala yan. Makikita nyo dito kung may mga upcoming bookings kayo. So hindi na kayo mahirapan na i-check kung ano ba yung mga upcomings ko, ano yung mga pinakamalapit. Ayan, and then we have bookings. Yan, kung may mga papasok na bookings, dito nyo makikita. Yan, again, announcement. And then you can switch to dark mode and night mode and notification yan. So basically, yun lang naman yung pinaka-functions niya. Sobrang basic pero napakalaking tulong sa business nyo, guys. So, pakita ko sa inyo kung paano. Punta tayo sa Manage Tours. Yan. So, mag-a-add ako dito ng isang example ng ating travel and tour. Yung prepare ko dito is for Mount Pulag actually. Saan na? Ayan. Meron ako ditong image na uploaded sa aking Google Drive. And, ayan, nasa Google Drive ko siya. Ayan. And then, meron akong YouTube video dito na in-ready. And then, syempre, hihingi tayo ng tulong kay ChatGPT. Hihingi tayo ng tulong kay ChatGPT para mas mabilis yung trabaho natin. Ayan. So, balik tayo sa ating website. Ayan. So, for example, Mount Pulag. Ayan, Mount Pulag. Gawin natin siyang basic. Yan. Mount Pulag. O, hindi. Ito na lang. Give me complete description for Mount Pulag. I will use it for travel listing. Bigay mo lang destinations. Sorry. Give me best destinations, tour type, description. Ano pa ba? Pricing, kayo na bahala dyan. Travel dates, or travel highlights. Yan, travel highlights. And then, example itinerary from pick up point 1. Let's say we have 3 pickup points to 3. 1 is MOA, 2 Greenfield, 3 is Cubao. And sorry, meeting points. Ayan, meeting points. Up to Mount Pulag. Ayan. Send nyo lang. You can improve the prompt, guys, no? So, basic lang yung prompt na binigay ko. Kayo na bahala. So, dahil ayaw natin mahirapan, gusto natin basic lang. Yan. So, ang title natin, Mount Pulag. Yan. Mount Pulag. So, ilang days ba ang Mount Pulag? Usually, 2 days and 1 night. No time namin, 2 days and 1 night kami. Days and 1 night. Yan. Kayo na bahala, guys. Destination, saan ba ang Mount Pulag? Mountain in the country, it features sunrise. Saan ba yung location niya? Benguet. Located in Benguet. Benguet. Philippines, of course. Yan. Tour type, local. Or pwede rin adventure. Adventure na lang para medyo ganda yung datingan. So, description natin, yan. I-copy-paste lang natin to. Then paste. Tumatawag yata sa akin. Yan. So, pwede nyo i-edit to para mas maganda yung output niya. Yan. Pwede nyo i-bold. Hiking destinations. Basta pagandahin nyo, kayo na bahala. Perfect for beginners. Perfect for beginners. Hikers alike. Di ba? Perfect for beginners. Like the Ambangig Trail. Yan. So, hindi ko na pahahabain dyan. Kayo nang bahala dyan. So, yan na yung pinaka-description natin. And then, sa duration and pricing, yan.
So, sabi natin 2 days and 1 night. So, possible dahil babiyahe tayo and then mag-stay tayo sa transient ng isang araw or ng at least for the rest of the day pagdating natin doon para kinabukasan hindi tayo pagod. So, I'm not sure kung magkano ang price. So, let's say for example, 5,800. No? Tapos magbigay tayo ng promo ng 4,999 na lang. Total slots, sabihin natin, ilan ba kasaba, no? Sabihin natin 15, no? 15 katao. And then guys, may option ka dito to make it featured tour. Or kung gusto niya na regular tour lang siya. Pag featured tour, usually I recommend na kapag mga seat sale siguro or hindi masyadong binubook, pwede siya ilagay sa featured tour para yun yung unang mag-appear dun sa pinakataas. And then sa images, guys, ito yung isa sa pinaka-best part, no? Para sa akin. Yan. So, hindi mo na kasi kailangan mag-upload or hindi mo na kailangan i-download yung mga ina-upload mo sa Facebook or kung meron kang drive, you can just upload everything there and then kukunin mo na lang yung URL and then i-copy din, i-paste mo na lang siya. So, bigyan ko kayo na example. Yan, yung prepare ko dito. Ano ba maganda? So, ito for example, ito to. Ako yan, with my wife. Yan. That's year 2024 yata. 2024. Nung umakyat kami ng Mount Pulag. So, gagawin ko siyang cover photo. Yan, automatically nandiyan na siya. So, link lang yung kailangan mo. Again, right-click mo lang siya and then copy image address. Ito lang yung kailangan mo, image address. Then yun na, ipapaste mo siya doon. So, meron tayong cover photo. And then, next is yung ating YouTube URL. Yan, yung prepare ko dito. Ilalagay mo lang siya dyan. Yan. Optional lang naman siya, pero mas maganda meron, di ba? Kung meron kayong mga vlogs or meron kayong mga travel vlogs, no? Siyempre, ilagay nyo dyan para naman may views kayo, di ba? So, kung ilang tao mag-visit ng website nyo, makikita nila yung mga videos nyo. Panoorin nila yan. At least makita man lang nila kung ano ba yung itsura or ano ba yung maganda sa lugar. Yan. So, sa gallery image, yan, pwede ka maglagay ng mga images. So, let's say, maglagay ako dito ng at least 5 image or 6. O yan, ito, poging-pogi. Oh. Shoutout nga pala kay Cloud, no? So, travel coordinator din siya. Is doing run sa Mount Pulag. I don't know kung saan siya ngayon nakafocus. But mostly yata sa Espadang Bato. Ayan. So, pili tayo mga ano. So, ito ang poging-pogi kong kaibigan. So, ayan. Yan. I-add nyo lang dyan. Yan. Click nyo lang tong add, yung plus button. Then, automatically naman na siya pupunta dyan. And then, ano pa ba? O, ito, group picture namin, no? Yan. Ano pa? Ito, yan. Ito yung view doon sa ano eh. Papunta doon sa transient namin. Nung galing kami sa taas. Isa pa. Baba, wala ba akong magandang shot dito? Ito, sa Mount Pulag to mismo eh. Sa taas eh. O, ito. Medyo maganda siya. So, I recommend pala guys na 16:9 yung dimension ng, or yung aspect ratio ng ating images para buo siya. No? Ano pa ba? Ito. Ayan. Ito na usually makikita mo sa Mount Pulag pag may clearing siya. So, that time na pumunta kami, wala masyadong sea of clouds. More on ganyan siya. So, yan. Yan yung mga basic na kailangan mo lang ilagay. And then, proceed na tayo sa travel dates. Yan. Meron tayong travel dates na tinatawag. So, pwede ka mag-add date. The more dates na ilagay mo dyan, for example, maglagay ka ng dalawang travel dates, di ba? O, di dalawang travel dates yung lalabas doon. So, pwede makapili yung clients kung alin doon sila gusto nila mag-book. Yan. So, for example, gagawa ako ng tatlong travel dates. So, 25 since 2 days siya, 25, 26. Oh, hanggang 26. Oh, and then 15 slots. Dito rin pwede may update yung slots per dates. Yan. 15 slots per date. Sunod natin is, sabi natin meron tayo ulit 28 hanggang March 1. Oh, yan. Ganyan kayo kabatak.
Tapos isa pa, pwede ka pa ulit magdagdag. Ay, sorry. Add date ulit. Ano pa ba sunod sa March? March 1. Sabihin natin Thursday, Friday. No. So, pangit kasi pumunta ng, ano doon, ng weekends kayo. Depende sa inyo, Pero kung may weekdays kayo yan, pwede nyo naman lagay. Bahala na kayo sa dates. So, yan. Lagay nyo lang kung ilang slots. 15. Sabihin natin 14 lang. Kasi maliit yung van. 14 slots lang dito sa, ano. Ayan. And then sa inclusions, yan. Kayo na bahala. Siyempre, as much as possible sa inclusions, yung ilalagay nyo dyan is yung kaya nyo rin i-offer. Pangit naman lagay kayo dyan tapos hindi nyo naman pala binibigay. So, hingi tayo ng give me example of inclusions and exclusions. Hingi na tayo sa kanya kasi hindi ko na alam eh. At least 10 each. Hindi, huwag naman dami. 5 each na lang. O yan. Binigyan ako ng 7. Bayad talaga na ChatGPT. Ayan, round trip. Lagay mo lang dyan. Round trip to Manila. Ibang transportation. DNR registration fees. Yan, local guide. Local guide, sorry. Tour coordinator and assistance. Yan. Driver fee, toll fees. Yan, kasama yan, syempre. Hindi libre ang ating pagbiyahe, guys. Kaya isasama nyo dyan. Pang-inggan nyo rin yan. Climb permit processing. Kasama na yun ngayon kasi hindi ka na makakakit ng Mount Pulag nang wala yan. Isama na natin yung breakfast. Breakfast. Gising na umaga and lunch after climb. Sama nyo na yan, guys. Siyempre, stay sila ron sa transient. Hindi kasama, personal meals. Yung mga malakas kumain dyan, hindi kasama yon. So, meron lang tayong free lunch. Gusto nyo bumili ng porter services. Siyempre, hindi kasama yan. Yung mga nagdadala ng maraming bag, hindi pala kaya buhatin. Travel insurance. Siyempre, dapat yung mga traveler natin, may sarili silang insurance. Guys, yan. Pero pwede nyo yan i-include, guys. Depende sa inyo. Ito, example lang to. Accommodations or camping. Sabihin natin, libre na. Kasama na yung accommodation sa 499. Isang transient na. Tapos, tip or gratuity. Siyempre, sila ang magtitip, hindi tayo. Other personal expense, kung may gustong bilhin, pasalubong, bahala na sila doon. Hindi yan kasama. So, yan. And then, tour highlights. Yan. Meron tayong highlights dito kanina. Saan na yung highlights? Ayan. Witness the famous. Di ba? Ayan mga highlights natin. Conquered the third highest. Yan. Di ba? Mga ganyang, may mga nakaka-encourage. Di ba? Grabe. Experience hiking through mossy forest and grass. Kasama yan, di ba? Ang iba, akala nila, diretso Mount Pulag na. Merong ganyan, merong mossy forest and grassland trails. Yan. Mayan isa sa pinakamahaba dyan sa Mount Pulag eh. Yung akala mo walang katapusan. Scenic photography, di ba? Maganda dyan, maraming picture areas dyan sa Instagrammable areas sa Mount Pulag. Beginner-friendly hiking trail. Camping under the stars. Siguro ito kasama to. Ibang yan. Escape from city life and reconnect with sunrise. Nature. Huwag lang kayo papakain sa lupa, guys. Iba na yan. Ibang usapan yan. Meeting points. Ano ba yung meeting points na sinabi natin kanina? SM Mall of Asia. Pick-up points. Greenfield District. Cubao. 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 Ayan. So, meron na tayong 3. Ayan. So, almost okay na, di ba? So, meron tayong sunod is yung ating itinerary, no? Maglalagay tayo ng ating itinerary. Yan. So, day 1, syempre, babiyahe tayo. From 9 p.m. Actually, day 0 to dapat supposed to be, di ba? Pero day 1 na lang, sabihin natin, sige, day 1. Biyahe tayo ng
9 p.m. 9 p.m. Pick up at SM Mall of Asia. 9 p.m. Wag na natin lagyan ng description. Add ka lang ng, sorry. Add activity, yan. So, dalawa pala siya guys, no? Merong add activity. This is for within the day, activities within the day. And the other one is, if you want to add another day itinerary. So, for example, ito kasi dalawang araw siya. So, we have day 1 and day 2. And then, pick up at Greenfield District. Yan. Yan. Ang oras yan? 10 p.m. So, dapat yung mga akyat ready na. Pick up at Cubao. 11 p.m. Last pick up. Joiners and travelers. Ganyan lang. Lagay lang tayo na note. Add ulit tayo ng activity. Sunod activity natin, 11:30 p.m. Yan, di ba? Hindi. Sorry. Travel start to Benguet. Yan. Stopovers along the way. 11:30 p.m. Siyempre, di na natin lalagay dyan anong tawag dyan? Kung ano oras tayo mag-stopover kasi depende naman sa driver kung gaano siya kabilis. Pero guys, mas maganda yung, di bali ng medyo matagalan, basta safe. Diba? Safe yung pagdating doon. And then, ayan. So, basta ilagay nyo na lang dyan kung saan kayo mag-stopover o ilang stopover ang kailangan nyo. So, punta na tayo sa day 2. Add tayo ng day. Day 2. Then, day 2 natin. Arrival at Ranger Station. Diba? Paparating na sa DNR Station. 03:30 p.m. Sorry. PM AM pala. Sorry. Usually, guys, sa Pulag, parang 6 a.m. na yata kami pinapasok. 7 a.m. yata. Medyo unrealistic to, no? Gawin nating sabihin na natin 5:30 a.m. yan. Estimated time lang naman. Ay, kaya na bahala. Susundin ko lang to. Hindi ako sure kung anong exact, anong current situation sa Mount Pulag currently. So, kayo nang bahala. So, ito ay puro example lang, guys. No, wag nyo itong gagayahin dahil hindi ito para sa inyo. Baka magulat yung mga clients nyo. Sobrang aga. Yan. 05 a.m. So, yan. Start trekking. Ang bilis, Bayambang Trail. 6 a.m. nasa summit na agad. Putik, tumakbo. Haba natin ng konti. Yan. Siguro mga 4 hours, 5 hours. Sabihin natin mga, hindi, kaya naman siguro. Pero that time kasi kami parang mga 12 a.m. kami nang umakyat ng Mount Pulag. Oo, 12 a.m. yun eh. Hindi. Ganito lang gawin natin. So, medyo kasi parang minadali ang nangyari. So, can you add another day? For day 2 should be stay in transient or on preparation, enjoy the other views within the vicinity and area. Then day 3, yung hike. 12 a.m. or midnight. Yan. Yan. Pwede mapag-reason out kay ChatGPT guys, no? Kayo na bahala.
Ayan. So, in-adjust lang natin ng konti dahil medyo unrealistic yung ating ano, unrealistic yung ating ang tawag dyan. Ayan. So, breakfast. Ayan. Breakfast on expense. Yan. Hindi natin 7 a.m. Free breakfast at day 2 only. 3 only. Yan. Before the hike only. O yan. Before the hike only. Diba? Be specific din guys kasi parang di sila masyadong mag-expect. DNR registration. Yan. DNR registration 8 a.m. Transfer to transient accommodation. Parang hindi naman ano. Lunch. 12 noon. Ay, lunch na. Lunch. Lunch. Ayan. Enjoy. Prepare. Then, sabihin natin preparation for the hike. Ayan. Para safe, di ba? Equipment sa lang, putik mali pa. Ayan. O, yan. So, day 3 na tayo. Yung day 3, pinaka-akit natin. So, mali pala tong title ko. Pero supposed to be 2 days and 1 night lang siya. Hindi na natin sinama yung travel time. Travel hours. So, yan na. Ang day 3 natin is, yan, hike. Wake up call, yan, preparation. 12 a.m. Actually, ganyan siya kaaga nung umalis kami. Ano kami, nung nagtawag dyan. Ay, sorry, nakalimutan ko mag-add ng ano. So, day 3 na, day 3. Day 3. Yan. 12 a.m. 12 a.m. ang ano natin. Pwede nyo lagyan ng description, guys. Bahala na kayo. Ito ay puro sample lang lahat. 12:30 a.m. Sama na rin natin tong note na estimated Mount to Summit. Kung mabilis-bilis ay 4 to 5 hours. I think, yeah. And then, summit arrival, yan. Guys, napaka-importante na dinidetailed out nyo to dahil alam nyo naman may mga client tayo na ano, medyo meticuloso or meticulosa. Ayan. So, meron sila mga expectation of details. Dahil alam nyo na, nagbabayad sila. So, we're offering service. So, as much as possible, we want to make it detailed para hindi na sila masyadong nagtatanong. Ayan. Para hindi kayo makukulitan. Start to descent. Siyempre, 7 a.m. Mainit na yan eh. Ayaw nyo ma-toasted bread sa tuktok. Yan. Activity 5. Back to jump off. Yan. 10 a.m. And then, travel back to Manila. 12 noon. 12 p.m. Antay sa pang-activity. And then the rest is history. Estimated arrival in Manila. 0 to 9 p.m. So, gabi na yan mostly. Kayo makakarating talaga sa Manila. Or depende din nga sa bilis ng driver nyo. Pero hindi naman natin gusto na mabilis silang makarating tapos madisgrasya naman, di ba? So, we wanted to keep safe as much as possible. Ayan. So, kumpleto na yung ating tour package na i-offer sa ating client. This is first tour package na ipopost natin. So, yan. Meron tayong tour title, destination, tour type, yan, status, description,
duration and pricing. Siyempre, mga images, yan, yung mga example, mga images na papakita natin. Travel dates, yan. So, meron tayong tatlong travel dates, inclusions, yan, exclusions, and then tour highlights, meeting points, and then itinerary. I think this is the very basic things na hinahanap ng ating mga client na sana ay makita nila sa ating mga travel and tours packages na ino-offer para, di ba, mas maengganyo sila na mag-book. And hindi na sila tanong ng tanong. Yan, mabawasan yung mga inquiries na paulit-ulit. So, i-send nyo na lang yung link sa kanila, itong travel package na ginawa nyo. And then, sila na bahala magbasa, syempre. And then, kung okay na kayo, wala na kayong masyadong babaguhin, no? The good thing pala dito, guys, no? So, dahil meron ka ng isang pinost na, no? Hindi mo na siya kailangan i-post na paulit-ulit. So, pwede mo siya i-reuse ng i-reuse. Mag-add ka lang ng travel dates or i-change mo lang yung travel dates. Ito lang pinaka-babaguhin mo dyan, travel dates. And then, kung may mga bagong i-offer, syempre, inclusion, exclusion, updates mo lang. And then, meeting points, yan. Kung kulang pa yan, kung meron kayong mga other meeting points, yan. Pwede nyo ilagay dyan, idagdag. And then, ano pa ba? Wala na ako nakalimutan yan. Sa itinerary, make it detailed as much as possible. Yung naiintindihan, basic informations lang naman ang kailangan nila. Pero at least meron silang guide na susundan. So again, explain nyo na lang that this is more on estimation lang. So not 100% syempre na masusunod yung oras dito. Pero more on estimation lang tong mga nandito. So hindi naman to guaranteed. Pero at least meron tayong sinusundan na guidelines or travel itinerary. So click nyo lang yung create tour. Ayan. So nandyan na siya. Active, ayan. Benguet, Philippines, 5,800 per person. Book, yan. Wala pa nakabook, syempre. So, punta tayo sa view niya. Ito yung pinaka-actual view niya. Ayan. Kiklik nyo lang yan. Oh. Diba? Diyan na yung mga images. Diba? Next na lang. Oh. And then, kung may video, yan. Pwede nila i-play directly na dito. Hindi na nila kailangan mag-search sa YouTube. Yan. Diba? Ang ganda, oh. So, hindi na natin tatapusin yan. Baka mag-iyakan pa tayo dito. Ayan. So, ito na yung pinaka-details. Mount Pulag, 2 days and 1 night. So 5,800 yung original price and then 499 na lang siya. We have 14% discount. 14% off discount, no? So guys, pilitin niyo palagi na maglagay ng discount dahil isa yan sa nakaka-encourage sa mga client natin na mag-book. So may kinalaman yan sa psychology, no? Hindi ko na-explain dahil hindi naman ito psychology class. Kayo nang bahala mag-discover. But putting a discount or something promo something like this na ganitong klaseng promo, no, nakaka-encourage sa mga clients natin. Oh no, I think I have to update this. And then sa tour description yan, so meron akong bago agad na experience, no. So again, dahil this is bago pa lang, hindi pa naman talaga siya 100%. So meron pa kayo ma-encounter ng mga ganito. Pero pwede naman ito baguhin, madali lang naman siya update. Hindi naman siya ganun ka hectic. And then, basta ito yung tour details, yan. Tanggalin nyo lang yung mga div na yan. Yung mga HTML something blah 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 na yan. So, i-update ko rin naman yan para mawala yan. Experience sa Majestic Beauty, Mount Pulag, yan. So, dito lahat yan makikita. And then, tour highlights, yung nilagay nyo. Witness the famous Sea of Clouds, yan. Yung mga tour highlights. Hindi ko na mabasahin lahat. Meeting points. Ayan, nandiyan lahat yung meeting points available. And then, available dates, yan, tatlo. Meron tayong 3 available dates. And then, of course, yung review natin, yan. Only verified travelers can leave a review. Yan yung mga client natin na nakapag-book or nakapag-travel na rito once nagamit yung kanilang account. So, sila lang yung allowed na mag-leave ng review, not anyone. So, di ba, to avoid yung mga nagtutroll sa atin. And then, we have here the itinerary. Yan, yung mga pinaglalagay natin. Yan, day 1. Pick up at SM Mall of Asia, 10 p.m. Pick up Greenfield, 11 pick up Cubao, and then the rest, nandiyan naman lahat yung details. Yan, dito din yung note. Last pick up point for joiners and travelers, and then start journey to Benguet. Yan, day 2, yan, day 3, yan. Kita nyo na lang sa client yan. So, kung may mga client na ayaw mag-check ng website, send nyo na lang. Screenshot nyo, ipakita nyo sa kanila. Hindi na kayo magta-type pa ulit-ulit. Yan. And then, so, let's say for example, yan, gusto mag-book ni client. Madali lang siya. So, i-click niya lang dito, pili lang siya ng available dates.
let's say February 25, and then number of travelers. So, kunyari may kasama. Yan, they can put the name, email address, and contact number ng kasama nila. So, para if ever na need din i-follow up or need din i-contact, yan, pwede natin sila bigyan ng personal email or contact number confirmation na kasama sila sa travel. No? Yan, so, bibigyan lang nila yung full name of Vicente Saison. I think, sorry. I think I need to put payment method muna para may payment options kasi tayo. GCash payment. Account number 0935744471. Yan, active. Hindi ko nalalagyan ng QR. So, ito yung GCash ko, guys. No? So, kung gusto niyo mag-donate, yan yung number. Add. Ayan. So, mag-a-appear na yan doon sa ating website. So, nga pala, guys, no, ano to, optimize na rin siya for mobile view. So, kung may client kayo na naka-cellphone lang, hindi naman kailangan laptop. So, pwede naman nila ma-access to. So, i-demo ko sa inyo na parang naka-mobile view siya. Ayan. Lagay natin sa gitna. Ayan. Let's say, tikit pa natin ng konti. Ayan. Para cellphone talaga. Example lang naman. Ayan. And then, book now. Pag clinic ko yung book now, yan, makikita ko yung mga tours, travel and tours na in-offer nyo. So, dahil isa pa lang yun nandito, yan, nakalagay pa, promo. 15 slots left. So, if I want to book, for example, click ko lang itong book now. Pili lang ako ng travel dates. And then, for example, kasama ko si Mrs. Ayan. Vicente Saison. 935-4471. Sana may gardenia. Then, pangalan ni Mrs. Paula Saison. Yes, gmail.com. 976. Ayan. So, yan. So, makikita nyo na dito agad yung price summary. So, 4,999 times 2 travelers, 9,998. Meron tayo agad total amount. So, hindi nyo na kailangan mag-calculator o hindi nyo na kailangan i-send kung magkano yung total na babayaran ni client. So, yan na nakatotal na para sa inyo. Then, let's continue to payment. Yan. Yan, nandyan yung booking summary. And then, payments. Kung magkano babayaran nila. Reservation fee lang ba or full payment na? So, kung reservation fee, nag-set ako ng 30%. I don't know if same yan sa inyo, pero if you want to change it, pwede nyo i-request yan sa akin. Yan. And then, so let's say reservation lang muna, 30%. And then, ayan, yung GCash payment natin, pwede i-select. And then, kung gusto i-copy, yan, copy lang. Easy to copy yan, pwede na i-paste. And then, once na nakapag-send na sila ng payment, click lang nila yung proof of payment. Yan. Yan. Kunyari yung GCash, pero hindi. Hindi yung totoong ano. Example lang yan, transaction yan, GCash. So, i-verify pa rin naman to ni admin, no? Meron pa rin konting workload si admin, which is more on verification na lang kung tama ba yung sinend. Confirm booking. Ayan. So, meron tayong booking confirmed. Yan. Thank you for booking with us. Your adventure awaits. So, ayan. Booking reference. Ito yung reference number ng booking nila, 542FMX. Ginawa ko siya 6 characters lang para madali tandaan. And yan, yung yung tour na binook nila, Mount Pulag, travel date, February 25. And then, primary contact, additional passenger, special request. Yan, sana may gardenia. And yan, confirmation email, wala, as of now, hindi pa to working yung confirmation email natin. So, I need to have, if magkaroon kayo ng customized email talaga para sa company nyo, para mas maganda, hindi yung personal lang. And then, get back your ready yan. Simple lang naman. Then, so, makikita nyo dito may notification tayo. Yan. Sa admin side ito. Yan. Meron tayong reservation received. Yan. 542FMX. Clinic nyo yan. I think supposed to be clickable siya. Pero dahil 2 accounts yata to. Ayan. So, ito sa client side. Yung active booking, yan. Yung binook niya, makikita niya dito. Yan. She can request cancellation. Yan. For example, yan.
What would you like to do with this booking? Cancellation, request rebooking, yan. So, meron tayong criteria. Dapat yung tour is not greater than 5 days. O less than 5 days, sorry. Or tour is not, 5 days exception only. At sample lang to guys, babaguhin ko pa to talaga. Hindi pa ito yung pinaka, never mind. Hindi mo tayo magka-cancel. So, ito yung pinaka-booking details. Yan. So, I think this is admin view. Dahil naka-admin tayo, admin account. So, ito yung makikita natin as admin. Yan. Proof of payment for reservation. Yan. Pag gusto nyo check, click nyo lang. Yan. 115 lang binayad mo, pre. Pwede mo siya update kung magkano yung binayad dito. Yan. Negative mo na lang. 115 lang. Sorry. Mas negative. 115 lang. Reservation. Then, confirm na natin. Save changes. Nagbago yung remaining. Ito na yung maging remaining balance niya. So, let's say for example, we want to check kung nag-reflect ba yung booking yan. Total bookings, confirmed, yan. Diyan naman, yan. Ito siya. Balik sa dashboard. Ayan, meron ka ng total revenue. Dahil ito lang yung binayad niya, 115. Yan, 115 yung total. Pero yung for collection mo is 9,883 pa. So, yun yung mga kukulitin mo. So, for example, for collection pala, yan. Pangalan, Vicente Saison. Message natin. So, depende sa inyo kung anong rules nyo, kung dapat ba fully paid na bago yung tour or kahit during the tour na. Pero ako, suggest ko dapat fully paid before the tour para talagang malinis. Ayan, lumabas siya client with balance, isa. And then, ano pa ba? And then nga pala guys, sa reviews. Yung reviews. Lakayan ko na nga, sorry. So, kung magre-review yung client, dito, malalabas pa rin dito kung i-approve siya or i-decline. So, for example, negative yung review niya, ayaw nyo makita doon sa wall nyo. Pwede niya siya decline. Pero if you want to be honest, gusto niyo yung mga honest feedback, binigyan ka ng 3 stars, tatanggapin mo yun. Pwede mo din naman i-accept. Depende yan sa inyo. Pero nilagyan ko ng ganito para meron pa rin tayong moderation. So, hindi kung ano-ano lang yung inilalagay doon. Mamaya maganda nga yung sinabi sa review, pero yung picture or yung ibang wordings hindi appropriate. Ganun. Diba? Alam nyo na yun. Yan. So, tour performance. Yan. Meron tayo dito. Nakita nyo, Mount Pulag. Dalawa agad yung nag-book. Yan. Confirmed. And then, pakita ko sa inyo traveler's information. Ayan. So, regardless kung siya ang nag-book o hindi, masasave yung email or phone number nila dito. So, I think I just have to update yung privacy and policies nyo para wala tayong legal problems in the future. Sabihin, bakit nyo kinolect? Hindi ka nagbigay ng abiso sa client. Ayan. So, aware sila na kinokollect nyo yung data nila. Siyempre, for marketing purposes lang naman. Hindi naman natin yan ibebentahan. For announcement, siguro, sorry. Pakita ko muna sa inyo yung example na managed tours. Kunyari, ito, di ba? Yan. So, meron tayong nag-book dyan na client. Confirmed na. So, pwede nyo i-view yung passengers dyan. Click nyo lang, view passengers. Yan. So, pwede nyo i-filter kung anong date. Yung travel dates niya, 25. Yan, meron tayong 2 passengers na na-confirm. Yan. So, kung marami kayong naka-confirm dyan, 15, lalabas yan lahat yung names nila. And then, good thing about this is hindi nyo na kailangan i-confirm isa-isa yung mga client. Kasi nandito na lahat yung lista ng pangalan nila. And then, kung may coordinator kayo, bibigay nyo na lang sa kanila yung list na ipoproduce na ito. Para hindi na sila mahirap mag-head count. Di ba? Kung, for example, di ba, sasakay sa van, di ba, bago lumarga, di ba, at least hindi na mahirapan si coordinator mag-head count kung sino ba yung mga kasama or hindi. Makikita niya na directly. Di ba? So, scheduled bookings, yan. Lalabas yan dito. So, meron tayong scheduled bookings. Kahit upcoming siya yan, kasama siya dito. And then, lalabas kung may nakabook. Yan. We have, may booking tayo dito paparating. 15. 13 na lang yung available dahil meron ng 2 nabawas. So, pag clinic mo siya, upcoming, dyan yung mga list of names. And then, pwede mo i-assign yung tour kung meron kang coordinator driver. Lagay mo lang dyan.
Driver, vehicle plate number. Sabihin natin Diegong Bandido. ABC 123. Coordinator, Cloud Laurente. Example lang. Sorry. Save. Oh, hindi nag-save. Pero supposed to be yan. Lalabas dapat dito yung coordinator. I-update ko rin siya. So, I'm taking notes as well. So, this is the first time na tinry ko siya. Fix description. Ayan. So, ito yung mga common bugs, no? Kasi dahil bago pa lang siya. So, meron talaga mga ganito. So, don't worry guys, ayusin natin yan. And hindi na makikita dyan once na na-publish na yung website nyo sa live or na live na yung website nyo. So, yan. And then, schedule bookings. And then, pakita ko sa inyo itong announcement, no? Bigyan ko kayo ng example. Seat sale. Mount Pulag. Hindi. Asa yung ChatGPT? Give me a seat sale promotion for Mount Pulag. 5 slots only. 5 slots. First 5 slots. Tagal seat sale, Mount Pulag Adventure. Sorry. Hindi ko na-mute. So, cut yun. Cut. So, yan. Ika-copy lang natin yung description ulit. Copy natin lahat para hindi na tayo mag-edit-edit. Ayan, hirap ni copy ha. So, hindi pa pala ako nakapag-implement ng nung tawag dito, voucher system, no? Pwede natin idagdag yan. Travel date for February. 5 slots available. Pwede kayo mag-offer ng ganito guys, pang-boost kasi ito ng ng clients din. So, for example, imbis na 499 o 399 na lang. So, maglagay tayo ng image. Siyempre, image. Kuha tayo ulit dun sa ating example. Maganda. Ano lang ulit. Paste ko dyan. Yan na. May video kayo. And then, tour. Lagay natin Mount Pulag. Ayan, Mount Pulag. Naka-seat sale siya. So, mag-implement ako ng voucher system siguro para, for example, may mga ganito kayo seat sale. So, pwede nila gamitin yung voucher para mas lalo silang So, pwede siya i-pin sa top. Yan, active, visible to others. Then, post announcement. And then, yan. Then, automatically, as client, makikita nyo rin makikita nila tong notification na to. So, pag linig nila yan, makikita naman nila agad. Yan. They can book directly dyan and then or react. May mga reaction sila. Parang Facebook lang. Pusuan natin. Tumantawa. Puso, heart. So, kung registered sila, comment, wow. Pwede kayo mag-comment. And then, ano pa ba? Ayan. So, pwede nyo So, ayan. I-update ko rin to. EBK pa pala yung nakalagay dito. So, shoutout nga pala sa EBK Travel and Tours, no? Ginawa ko pala to kasi ginawa ko kasi talaga yung pinakaunang style na itong announcement system natin is for EBK Travel and Tours. Pero, dahil
dahil transfer na natin siya kay Charles Adventure. So, hindi pa talaga 100% talaga. Kaya hindi ko pa talaga ito na-endorse sa kanila. So, again, shoutout kay Miss Jessie. No? Ito pala yung website nyo. No? Ginawa ko na ng tutorial. So, hindi kami nakapag-meet dahil may, alam mo na, mga sarili-sariling lakad. And, yan. So, overall, yun naman yung pinaka-importante, no? Ma-simplify yung process. Less manual tracking, no? Yung isa-isahin mo pa. Yan. So, lumabas naman dito, confirm yung booking. Yan. Yan. So, next phase nito is, once na na-confirm siya, actually, um, sa client view, naka-admin kasi ako, sa client view, it will ask the client na i-upload naman yung proof of payment para naman sa balance. Yan. Pero naka-admin view kasi ito eh. So, medyo confused yung system kung sino ba talaga ako, admin or client. So, yung feature na tong may dashboard dapat sa client lang to. Then, kung admin ka, dito ka lang sa admin dashboard. Or on management ka lang. Ayan. So, announcement yan. Kung gusto mo i-delete or i-hide, yan. Ay, pindot ko ulit. Gusto mo siya i-hide, yan. Punta ka sa announcement. Oh, wala na siya. So, for example, limited time lang. Pwede nyo rin tanggalin yung post, di ba? Para hindi lahat ng tao. Ay, ano mag-expect. Yan. Nandiyan siya ulit. So, update ko yung yan. So, overall, yun yung ating website, web application for Charles Adventure. No? Shoutout sa kanila, no? Again, na guys, pag gusto nyo mag-travel Taiwan, gusto nyo ng memorable experience, no? Sa kanila na kayo mag-book. Yan. Advanced marketing na to para sa kanila. So, pag visit mo yung website, no, pwede kang mag-check ng available, yan, all tour types, meron tayong adventure, local, wala tayong local. Adventure lang, price range, pasok naman siya sa 5,000. Ratings, yan, meron tayong rating system. Based sa review ng client, no. So, wala pa naman tayong review. Available, limited slots. Siguro, yung limited slots, once na malagyan natin siya ng voucher system, pwede natin siya iset as limited slot for the voucher. I-display natin yung voucher code for the seat sale, something like that. Yan. Sa updates yan. Ano, makikita nila. Reviews, services, about, yan, and contact. So, overall, yan guys, no? Yun naman yun talaga yun. Yan. Thank you very much for listening and taking your time, no, para sa demo na to. So, yun lang. Thank you very much. See ya.